Meron kasi isang reporter mga kababayan na itinanong si Yussi Claire Castro sa isang press con sa Malacanang. Ang sabi kasi mga kababayan ng reporter Yusek, sabi ni BP Sara, ano daw, sana daw mayroon pang eleksyon sa 2028, sana may mangyaring ganun. Eh di syempre, ngayon mga kababayan, umiinit yung tainga ni Jose Claire Castro. Sino pang gumawa ng issue na walang eleksyon sa 2028? Sino bang nagsabi? Sino bang nagsabi na walang eleksyon sa 2028? Atat na atat para maging presidente. Ito si Sara ni Mal. Ito, pakinggan niyo mga kababayan. Ito po. Men. Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Ayan na. Si Duterte supporter and former TV personality Jay Sonsa has been released. Hindi yan mga kababayan. Jay Sonsa has been released. Hindi po yan. No? Ito po yung interview, mga kababayan, na sinupalpal. Sinupalpal po, mga kababayan. Ito, ayan. Ay, hindi po rin. Hindi din yan. No, nawala. Ayan, wait. Mga kababayan, ayan, ito. UNTV. Hi Yusek, good afternoon. Si Vice President Sara Duterte po ay nasa Netherlands na ngayon at natanong po siya on her preparedness sa 2028 presidential bid. So she said, "We can only pray that there will be presidential elections in 2028 and that they will be honest, orderly, and peaceful." So I just want to ask, how does the administration interpret these remarks at this stage, and is it casting doubt on the credibility and certainty of the 2028 polls? Kitang-kita niyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Katatapos lamang po ng Uplift Committee meeting at mamaya po ay magkakaroon pa ng EDC meeting para maibsan ang epekto nito sa ating mga kababayan. At ang Pangulo naman, ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga itong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita. Yusek, on another topic, si Duterte supporter and Ayan. TV. Klarong-klaro mga kababayan, no, nasupalpal, no. Bakit? Kasi ganito yan mga kababayan. No? Yung kasing sinabi ni Sara na sana ipagdasal natin na mayroong eleksyon sa 2028, ganyan. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, parang itong si Sara parang tanga, no? Parang yung, alam niyo yung kasabihan na kailangan maligo kayo, lalo pag eclipse, yung eclipse, lalo pag may tawag dito, lunar eclipse, no? 'Di ba? Pag sinabi nating lunar eclipse, mga kababayan, yan po yung buwan matatakpan ng mundo, no? Hindi, or matatakpan ng magaganon, iitim siya. Pag sinabi nating solar, yan po yung araw na tatakpan ng ibang planeta or ibang tawag dito, ibang bagay, no, diyan sa solar system. Kasi solar, pag sinabing solar, eclipse sa araw. Pag sinabing lunar, eclipse sa buwan. Ngayon, di ba mga kababayan, mayroong mga matatanda na may mga superstitious belief, no? So ibig sabihin sa madaling salita, may mga may mga pamahiin. Si Sara parang ganun, no? May sariling pamahiin na siya lang nakakaalam. Alam nyo yun na pag sinabi, kapag lunar eclipse or eclipse sa buwan, kailangan pag may mga buntis na hayop, may buntis na tao, batuhin mo ng bulaklak. Kasi kapag nag-eclipse kasi, baka kasi mamamatay yung anak, di ba? May ganon.
Ngayon mga kababayan, in scientific way, wala pong ganun. Namamatay lang siguro ang bata, lalo pag premature, di ba? Depende na lang, bihira lang nabubuhay pag premature. Or else, nadulas ka, nakunan ka, yun, mamamatay. Di ba? Pero kung wala namang kinalaman yung eclipse, doon sa batuhin ka ng bulaklak, yung tiyan mo, kung buntis ka o hayop ka na, baboy, baka, kambing o kung ano, para hindi mamatay ang bata kasi eclipse nga. May ganyan kasabihan, di ba? Parang ganun si Sarah. Ipagdasal daw niya natin sa 2028 na may eleksyon. Bakit po mawawala ang eleksyon sa 2028? Ano pong meron? Kasi mga kababayan, ganito yan eh. Mangyayari lang po sa isang bansa na mawala ng eleksyon kung, una, may gera. May gera na tumatagal ng halos 1 taon, 2 taon, 3 taon bago mag-eleksyon. Kasi bakit? Pwedeng magdeklara ng martial law, no, ang presidente. Once na mag-martial law, walang eleksyon. Pangalawa, merong pandemya katulad nung COVID. No? At magtagal ito ng 3 taon, 2 taon, 4 na taon, pwede kang magdeklara ng endemic or tawag dito martial law din, parang ganun. So bakit nasabi po ni Sarah mga kababayan na ipagdasal natin na sana may eleksyon sa 2028? Ano po bang nangyari? May gulo po ba? Nagpaplano po ba sila ng kaguluhan? Tanong ko lang, nagpaplano ba sila ng revolusyon? Nagpaplano ba sila ng sedisyon? Nagpaplano ba sila ng kudita? Nagpaplano ba silang guluhin nila ang Pilipinas? Yun lang ang tanong ko, mga kababayan. Kasi mangyari lang po sa isang bansa na walang eleksyon kung baguhin ang konstitusyon or magkaroon ng martial law. So bago po tayo magkaroon ng martial law, merong pandemic, merong gulo. Bakit yan ang laging sinasabi ni Sarah? So may pinaplano ba silang maggugulo? May pinaplano ba silang guluhin ang Pilipinas? Yun ang tanong, mga kababayan. Bakit yan ang laging lumalabas sa bunganga ni Sarah? Kaya ngayon nasupalpal siya. Abogada naman siya, sabi ni Jose Claire Castro, alamin niya muna ang batas. Alamin niya, pag-aralan niya ang konstitusyon kung bakit. Ako na lang mag-explain kay Sarah kahit hindi na siya mag-aral ng konstitusyon sa ating batas sa Pilipinas. Kahit hindi na niya pag-aralan, i-explain ko na lang. Maaari po na walang eleksyon kung may martial law, may gulo, may pandemic, or, may mangyaring kaganapan na hindi ka nais-nais. Una, pag sinabi natin pandemic, yan po yung pangkalahatan na hindi na kaya, state of calamity, energy crisis, di ba? Katulad nung nakaraan na nagdeklara si PBBM ng energy crisis, di ba? Pero hindi po porket nagdeklara ng ganun ay nahihirapan na tayo, nawala na tayo, wala pong ganun. Di ba? Kaya mga kababayan, alam na po natin, diba? So, anong klaseng utak meron si Sarah para i-manipulate niya ang mga butante niyang tanga? Anong klaseng utak meron siya para mag-manipulate ng gano'n na ipagdasal natin na sana may eleksyon pa sa 2028? Bakit? Diba? Kahit kayo ngayon mga kababayan, i-search ninyo. Ano ba ang rason kung bakit mawala ng eleksyon ng isang bansa or hindi mag-eleksyon? Either baguhin ang konstitusyon, either nagkagulo, or merong pandemya or pandemic or endemic, parang ganon, or crisis. Yun lang po ang rason. So, pag sinabi, bakit magkaroon ba ng another pandemic? Bakit magkaroon ba ng terorista papasok dito sa Pilipinas, sakupin tayo? Yun lang naman yun eh. Kaya magdeklara ng martial law, walang eleksyong mangyari. Maliban na lang kung may plano silang guluhin, at may plano silang gayahin ang nangyari kay Apu Lakay. Diba? Ganun yun mga kababayan. Diba? Nasupalpal. Nasupalpal ni Jose Claire Castro, mga kababayan. Diba? Mga DDS na manonood sa akin, yan ang isipin ninyong mabuti. Yung mga sinasabi ni Sarah, huwag niyong seryosuhin. Bakit? Kabaliwan yan. Kailangan ni Sarah magpa-psychiatric yan, magpa-psychiatrist yan. Buang yan eh. Yung mga ganyang isip, nababaliw na yan. Lutang yan, yung totoong lutang yan, yung totoong bangag. Kabaliwan yan. Do you think nasa katinuan pa ang ang isip ng Vice President natin? Wala na.
Wala na sa katinuan. Bakit? Bakit ka magsasalita ng malayo pa sa katotohanan? Isipin mo sana sa 2028 may eleksyon na mangyayari. Bakit? Alam niyo, sa totoo lang si Sarah, minsan, hindi ko alam kung nalipasan ba ng gutom or baka kumakain ng hangin, tumatain na lang ng utot. 'Di ba? Sa madaling salita, napasukan ng hangin yung isip. 'Di ba? Oh, biruin mo kung nasa katinuan ka, bakit ka mamamato ng laptop, 'di ba? Sabi nila ha, sabi nila. Sabi ng mga trolls daw 'yan. 'Di ba? Psychiatrist talaga. Magpa-psychiatrist talaga si Sarah. Yan ang kailangan niya. Kaya wag niyang anuhin. 'Di ba? Wag niyang tawag dito, wag niyang iwasan yung panawagan ng NBI na magpa-psychiatrist siya. Oh, sabi nga ni Ramon Tulfo, ito si Sara Duterte may may kapansanan sa may different ang tawag doon? O nga, may kapansanan sa pag-iisip. Kaya biruin niyo mga kababayan, yan ba ang resulta kapag sabi nga ni Bagtit, nagpalaglag, ganyan ba? Na nahanginan? Ay, Diyos ko. Kaya yun, nasupalpal ang bruha, mga kababayan.